Hi guys, it's been a while, so welcome back to another video. Today, samahan nyo akong i-unbox natin yung kakarating lang na lens natin. Yan. This is the 7 Artisan 50mm 1.8 full frame autofocus na lens. So let's go. So yun, wala siyang bubble wrap na kahit ano, as in isa lang box na to. Yan, kung papansin nyo, yan lang siya. Wala siyang kasamang bubble wrap. So, considering na lens yung laman nito, dapat nag-bubble wrap man lang sana. So, ito. Yan. Ito yung 7 Artisan natin. Kung papansin nyo guys. Yan. 7 Artisan. Ito yung pinaka-box niya. Alright. Okay. Ewan po kasi yan. Alright. Ikot. And the bottom. So, ito yung box niya. So, currently, nakakapanood ako ng mga video nito. Parang prototype pa lang yung napapanood ko sa mga video, yung mga review. Yan. So, yun yung pinapadala ng 7 Artisan sa mga tao. Since hindi siya gaanong hindi siya gaanong familiar sa market. So, ito siya. So, this is the full frame one. Okay, so unbox natin. Alright, so ito yung box niya. Okay, may ganun siya na box. And when we open up, ito yung makikita natin na una. Yung silica gel niya and yung manual. Tapos may Type-C USB siya to upgrade the firmware. So let's set this aside. And, so ito yung pinaka-lens natin. Meron naman siyang foam dito. And ito yung pinaka-lens natin. Like you see that. Mabigat ha. Wala siya laman. So naka-plastic siya. And here we go. Wow, maganda. This is the lens itself. Ayan, makita niyo siya. Para may close up kayo nakuha. Alright. So dito, 7 Artisan na pangalan. And ito yung rear mount niya. Ayan, ito meron siyang Type-C. And this is the E-mount type. The focusing contact niya. This is the lens, rear lens. Alright. Ayan, so may AF, MF selection siya dito. Ayan. Yan. Oops. So sa previous review ng mga review na napanood ko, ito yung pinaka-issue niya. Yung madali siyang maikot or ma-switch ng mga nang sobrang lambot. Tapos ito naman yung sa aperture niya. Yan. Madalas siya pero matigas. Yan. So may lock yung A. Pag nilagay mo sa A, yung A automatic niya. Alright, slowly lang. Okay, 16, after 16 and 1.8 yung pinakasagad ng A. Tapos ito yung focus ring niya. And this is the front element niya. Ayan. So, yan, para makita nyo ng malapitan. Okay, 7 Artisan. Kinis. And let me remove the hood. Okay. Ito siya pag nakakabit yung hood. Okay. Nice. Yan. Para siyang Viltrox pills. But, hindi ko lang alam kung mas maganda to sa Viltrox. Nakatry kasi ako ng Viltrox one time, yung mga 50mm nila 35, medyo slow. So ito siya. Okay. Focus na. Alright. So yan, maganda yung pills niya. Ano siya, parang mga G-Master na lens din siya. But feels like Viltrox. So parang Viltrox pa rin siya na style. Pero siguro mas mabilis na sa Viltrox mag-focus. Tingnan natin. Yeah, so ganda ng build quality niya actually. Yeah, so this is the E-mount. Alright. Mas magandang quality nito. Yeah, so mas malaki siya dun sa 50mm ng Sony na 1.8 yung parang yung lens nila. So this is the metal one. So mas mabigat siya, mas premium yung quality niya. Yan. Alright, maganda siya. This is the first AF na gawa ng 7 Artisan for full frame camera. Currently, ang available lang nito sa market is for the Nikon mount or Z mount and the E mount for the Sony full frame. So full frame to hindi to crop. So more on kasi ang mga 7 Artisan is more on talagang manual focusing. Yung sila first time nila gumawa ng full frame na lens na pang Sony na 50mm tapos AF pa siya. So maganda yung quality nito. Pati yung sulat niya naka-emboss, hindi siya yung parang print lang, nakalubog. Tapos dito rin lahat ng mga lettering niya is talagang nakalubog din siya. Hindi siya mabubura.
So hindi lang natin sure kasi wala pa namang review and bago pa lang ito kung madaling matuklap gaya nung sa mga Viltrox, yung pinaka barrel ng lens. So yan, yung focusing ring niya, madulas siya pero matigas. So this is the lens. Ayan, attach na siya sa A7 III natin. Yung papansin nyo, ganda, malaki. Hindi siya sobrang bigat, hindi siya sobrang laki. Yan. So madulas yung sa aperture niya. Pag hinawakan mo siya, konting lang, mawawala na siya sa mas maganda naka-A lang siya para naka-lock lang. And medyo may tumutunog. I'm not sure kung naririnig niyo. Yan, tumutunog siya. This is the AF MF mount. Alright, yan. Ito siya. Madulas masyado. Hindi siya so, ang bilis niya ang bilis niya ma-switch if ever na matouch niyo siya. Yan, matouch niyo siya to, medyo mabilis lang siya. So, konting hawak mo lang possible. Malipat na sa manual focus. Eh. So, ito yung pinaka-issue niya base dun sa manual review. Yan, so, ito siya. Pogi niya, tingnan. Yan, let me focus the... Alright, tingnan na siya. Solid yung build quality niya for the budget 50mm lens. Ganda. Nice build. Currently, marami naman siyang review regarding do sa autofocus. Like dito yung image na nakuha natin dito sa gamit ng using this lens. And JPEG yun. Hindi natin in-enhance or wala tayong in-edit. So, yun yung out of the camera natin. And tingnan nyo, kayo na lang magsabi kung maganda yung quality ng picture. And testingin din natin yung AF niya. Kung mabilis ba siya, kung IAF niya kasi supported siya ng IAF eh. So may face detection din siya, supported siya. And let's find out kung maganda ba yung technology doon sa pag-focusing nito. Tingnan natin kung mabilis ba siya, hindi ba siya nawawala sa frame, kung gaano siya ka-responsive in real life scenarios. Let's go! Tingin ka dito sa akin ha. IAF on, 1.8. Yan, okay. Wait lang. Sobrang lapit mo na. So, sobrang lapit niya na, but still, ang bilis pa rin ng IAF niya. Atras ka naman. Sige, atras ka naman. Yan, atras ka naman. Ang bilis, oh. Galaw ka. Yan, mabilis. Sige pa. Sige, mabilis. Galaw ka lang konti. Sige, palayo ka. Layo. Yan, sige pa. Palayo ka pa. Okay, ayan. Tinanggal ko siya sa frame. Okay, tinanggal ko siya sa frame ulit. Okay, bumalik siya ulit doon. Ayan, so ganyan siya kabilis, guys. Okay, ang bilis na mag-focus. Tagalin natin sa frame. Tagalin natin sa frame ulit. Okay, tingin ka dito sa akin, Nash. Tingin ka dito. Sige pa, galaw. Sige pa. Okay, ang bilis. Atras. Yan, atras pa. Okay, ang bilis. Kapit pa rin yung AF niya. So, I hope you guys na nakapag-decide kayo kung gusto nyo ng ganitong lens. And maganda yung quality, mabilis yung AF niya. And hopefully, marami nang gumamit nito sa Pilipinas kasi bagong-bago talaga siya. And this is the first AF ng 7 Artisan, and tingin ko naman maganda naman for the budget lens. Advice ko lang, okay naman siya, maganda yung quality niya, maganda yung build quality, maganda rin yung output niya, mabilis yung AF niya. So hopefully in the long run, hindi siya magkaroon agad ng problema. At least magamit natin siya, mapakinabangan natin siya before siya magkaroon ng problema or anything. And hopefully naman hindi naman siguro kasi okay naman yung 7 Artisan in terms of mga lens. Yan. I hope I help you guys na makapag-decide kung gusto niyo bumili ng ganitong lens. And then napakamura, napaka-budget friendly nito. And kung gagamitin sa iba, okay din. So yun, I hope na may natutunan kayo sa pag-share ko ng experience ko using this lens. And I hope you like and subscribe and para magkita-kita pa tayo sa mga next kong video. Thank you so much. Thank you for watching.